foundations are not seen until the storms come. Maaaring minsan ang problema dumarating sa atin, hindi mo gawa ng ibang tao na susubok. May mga pagkakataon na masasaktan ka. May mga pagkakataon na magagawan ka ng masama ng kapwa mo at magagalit ka. Ang pundasyon mo ang siyang nagdidetermine kung ano ang magiging reaction mo sa mga bagay na ito. Ang nakikita mo hindi nagdidetermine, hindi siya ang nagtatakda, hindi siya ang nagpapasya ng stability o tatag ng buhay ng isang tao. Ang nagdidetermine ng stability o tatag ng isang tao ay ang kanyang pundasyon. Isang bagay na hindi nakikita. Your foundations will be shaken. Makakaranas ka ng problema, makakaranas ka ng mga bagay na mag-shake ng foundation mo at magdidetermine kung ano at saan nakatayo ang iyong buhay. Ang mensahe natin sa araw na ito ay pinamagatan nating strengthening your foundation. Strengthening your foundation. Siguro alam na ninyo, ako ay bahagi ng isang bagay na iyong nakikita. Hindi ako nakikita, ngunit ako ang nagtatakda o nagdidetermine sa iyong bagay na nakikita kung hanggang kailan siya magtatagal. Ang sagot niyan, pundasyon. Ang pundasyon ay isang bagay na hindi mo nakikita. Bahagi siya ng isang bagay na hindi mo nakikita. Halimbawa, building. Hindi mo siya nakikita, pero siya ang nagdidetermine, nagtatakda kung gaano katagal mong makikita ang isang building dahil sa kanyang pundasyon. Basahin natin ang Lucas chapter 6 verse number 46 to 49. Sabi ng Panginoong Jesus, "Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon." Ito yung sinabi niya sa kanyang mga alagad noong sa kanyang kapanahunan. Nagbigay siya ng talinghaga sa kapanahunang ito. Sabi niya, "Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko." So binibigyan niya ng diin at pagpapahalaga, hindi lamang ang pakikinig sa salita ng Diyos, kundi ang pagsasagawa ng salita ng Diyos. Sa verse 47, makikita natin, mababasa natin ng ganito, "Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak." Karamihan sa mga tao ay humahanga sa mga nakikitang bahagi ng isang gusali. Ang kanyang taas, ang kanyang disenyo, at ang kagandahan nito. Alam ba, kahit tayo, di ba, pag pumunta tayo sa kung saan, makikita natin ang isang bahay, ganda naman ang bahay nito. Lalo na pagka-building, ang taas niya, halimbawa. So, karamihan sa mga tao ay namamangha tayo sa kung gaano ka ganda ang isang gusali, ang taas niya, ang disenyo niya, ang arkitektura, at yung beauty niya, yung pintura at lahat. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay nakatago doon sa pinakailalim nito. Ibig sabihin, hindi natin nakikita. At katulad ng bugtong na sinabi ko sa atin, siya yung foundation ang nagdidetermine kung gaano katagal mong makikita ang isang bagay na nakikita mo. Kasi darating ang bagyo, kapag dumating ang unos at bagyo, itong nakikita mo ay madidetermine ng tibay niya sa pamagitan ng kanyang pundasyon. Una na, talakayin natin yung ano yung pundasyon. What is a foundation? Sa construction, ang pundasyon ay yung pinakamahalaga o pinakamababang bahagi ng isang building. So siya yung pinakamalalim na bahagi, lower part of the building. At ang disenyo ng isang pundasyon ay magdala ng bigat, right? Magbigay ng tibay
at upang maiwasan ang pagbagsak ng isang gusali. Ito ang ginamit ng Panginoong Hesukristo na ipinakita niya ang talinghagang ito patungkol sa pundasyon. Ipinapakita ng Panginoong Hesus na sa buhay ay para ang tao ay nagtatayo ng kanyang bahay sa isang pundasyon. Bilang pagpapahalimbawa, sa buhay, ang pundasyon ay tumutukoy sa buhay natin, mga pangunahing paniniwala, mga pinahahalagahan, yung ating mga values, yung ating mga paninindigan sa buhay, yung convictions natin, at ating mga prinsipyo na siyang sumusuporta o siyang nagiging batayan ng isang tao na siyang humuhubog ng kanyang karakter o kanyang pagkatao, kanyang paggawa ng desisyon, pamumuno, kahit na sa tahanan halimbawa, o sa iglesia, o saan paman, sa gobyerno for example, at sa kanyang pananampalataya. So sa buhay, ito yung pundasyon. Uulitin ko ulit para maintindihan natin. Kasi alam nyo, ito ay isang bagay na napakahalaga na nauunawaan natin. At salamat sa Diyos na ito ay pinauunawa sa atin. Sapagkat ang buhay ay hindi ipinamumuhay lamang na parang isang bahala na si Lord. Ang buhay ay hindi pinamumuhay na parang isang laro. Ang buhay ay hindi pinamumuhay na kung ano ang gusto mong gawin sa bawat araw ay mangyari na lang pagkatapos isisisi mo sa Panginoon kung bakit naging ganon ang buhay mo. Nilikha tayo ng Diyos na mayroong tinatawag na pagiging intentional sa buhay natin. Alam natin kung papaano tinuturo sa atin ng Panginoon kung papaano pagtibayin ang ating buhay. At makikita natin yon kahit sa mga natural na kapamaraanan sa buhay. Halimbawa, kapag ikaw ay babaliwalain mo lang ang buhay, babaliwalain mo ang pagkain mo, babaliwalain mo ang katawan mo, mangyayari sa'yo, mararamdaman mo eventually. Hindi ang Diyos ang sumusubok sa atin. Ang pananampalataya natin ay nasusubok. So, ibig sabihin kung ano ang ating tinatayuan, dumarating yung mga bagay na sumusubok sa kung ano ang kinatatayuan mo. Ang mga sumusubok na ito sa ating pananampalataya, ito yung mga problema. Dumarating ang mga problema, halimbawa sa buhay natin. Minsan, maaaring kagagawan natin ang isang problema, magkamali tayo ng desisyon. Gayon pa man, kahit na tayo ang gumawa ng desisyon na ito at tayo ay nagkamali, ang pundasyon mo pa rin ang magdedetermine sa iyo kung ano ang gagawin mo sa pagkakamali mo. Ang ibang tao, nalulugmok na lamang sa kanilang pagkakamali. Bumagsak, ayaw bumangon. Ay, wala na siguro ako magagawa. Ganito na talaga ako. So, mali ang pundasyon mo. Mali yung iyong conviction. Mali yung iyong paniniwala. Amen. Maaaring minsan ang problema dumarating sa atin, hindi mo gawa ng ibang tao na susubok. May mga pagkakataon na masasaktan ka. May mga pagkakataon na magagawan ka ng masama ng kapwa mo at magagalit ka. Ang pundasyon mo ang siyang nagdidetermine kung ano ang magiging reaction mo sa mga bagay na ito. So sa buhay, ang magdidetermine ng tibay ng isang tao, hindi yung bagay na nakikita mo sa panlabas, pagja-jogging, biking, gym, hindi yung pagmamahal sa music, makikita mong lahat ng yan. Pero darating sa tao na ang pundasyon ay makikita mo because foundations are not seen until the storms come. Ano yung iyong core values sa buhay? Mga bagay na pinapahalagahan mo, mahalaga sa'yo. Ano yung mga bagay na conviction mo? Ano yung mga bagay, ano yung mga prinsipyo mo? Sapagkat itong mga bagay na ito, nakapaloob ito sa pundasyon mo, na siyang humuhubog doon sa kung sino ka, karakter mo, pagiging isang tao, kung ang mga pagdidesisyon mo, ito yung nagiging basihan ng iyong pagdidesisyon, kahit na ang ating pamumuno o at ang ating ding pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin
Ang kahalagahan ng pundasyon. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang matibay na pundasyon? Why foundations are important? Number one, foundations determine stability. Ang pundasyon ang nagdidetermine o tumutukoy o nagtatakda o pwede nating sabihin nagpapasya ng tibay or stability ng buhay, relasyon, ministeryo at pananampalataya. So, ang pundasyon ang nadidetermine yan. Kaya ko sinabi sa atin kanina, ang nakikita mo, hindi nagdidetermine, hindi siya ang nagtatakda, hindi siya ang nagpapasya ng stability o tatag ng buhay ng isang tao. Ang nagdidetermine ng stability o tatag ng isang tao ay ang kanyang pundasyon. Isang bagay na hindi nakikita. Uulitin ko, babasahin natin ulit. Sabi ng Panginoon na sa John chapter 6, 47 to 49, "Whoever comes to me," sa English, "and hears my saying, and does them, I will show you whom he is like." Kung kanino siya may tutulad. Verse 48, "He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundations on the rock." When, sabihin natin yung word na when. So, when yan siya. So, ibig sabihin, hindi if, hindi kung darating. When. Ang ibig sabihin, sigurado, hindi mo lang alam kung kailan. When. "When the flood arose, the stream beat vehemently against the house, it could not shake it." So, hindi siya mauga man lang yung bahay. Kasi, hindi dahilan sa kanyang taas, disenyo, pintura, o ganda sa panlabas, hindi yun ang naging dahilan kung bakit hindi siya ma-shake. Well, it could not shake it because it was founded on the rock. At sasabihin ko na ulit, I think it's worthy of repetition, sasabihin ko sa atin, sa buhay, matitest yung foundation mo. Pero I hate to say it, but your foundations will be shaken. Makakaranas ka ng problema, makakaranas ka ng mga bagay na mag-shake ng foundation mo. At magdidetermine kung ano at saan nakatayo ang iyong buhay. Kung matatag ba ito, matibay, o ito ay mahina. Verse 49, "But when he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation. Again, which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great." Ang itinuturo ng Panginoong Hesus dito sa talinghagang ito, kasi paglalarawan ito ng isang tunay na pundasyon sa buhay na pinakita natin kanina, itinuturo ng Panginoong Hesus na ang mga bagyo ay dumarating sa lahat. Walang excuse. Kahit matalino, kahit mangmang, dumarating ang bagyo. Ang mga pagsubok na ito, maaaring problema na darating at susubok sa pundasyon. Ang difference o ang pagkakaiba nito ay hindi sa bagyo. Kung bakit tatayo ang bahay. Hindi dahil sa signal number 1 ang nag-hit sa iba. Ang iba naman ay nag-hit ay signal number 4, kaya natumba. Hindi yun ang nag-determine. Ang difference ay kundi ang pundasyon. Kung bakit nananatili ang iba at iba ay bumibigay na lang. Stability comes not from avoiding storms, but from building rightly before they arrive. Ang katatagan ng buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay nagmumula hindi sa pag-iwas sa mga storms o sa mga bagyo, kundi sa tamang pagtatayo bago pa man dumating ang mga bagyong ito. Pangalawa, bakit mahalaga ang matibay na pundasyon? Sapagkat ang pundasyon ang nagdedetermine ng tinatawag na longevity. Foundation ang nagtatakda, nagpapasya
kung gaano at hanggang kailan mananatili ang buhay, ang relasyon, ang ministeryo, maging ang iyong maaring business, right? Ang iyong pundasyon, ang siyang magtatakda nito. Ang foundation ang nag-determine ng tinatawag na longevity. So ang longevity, katulad ng pinapaliwanag natin kanina, longevity yung haba. Sa buhay natin, halimbawa, ang haba ng buhay, dapat tumawid doon sa kabilang buhay. Pero kapag ang naging pundasyon natin ay hanggang dito sa buhay lamang na yan, dinidetermine siya kung anong klase ng pundasyon meron ka. Pero si Kristo Jesus ang tanging nag-iisang pundasyon na kapag tinanggap natin sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas, right? Siya yung matibay na pundasyon ng ating buhay na alam natin na kahit na tayo ay mawala sa buhay na ito, ang pundasyon, tayo ay mananatili sapagkat tayo ay tatawid doon sa kabilang buhay. Dahil alam natin kung sino ang ating pundasyon. Amen. Amen. Gaano man kadami ang iyong success sa mundong ito, gaano man ang pera na ma-acquire mo, gaano ka man maging katanyag sa mundong ito, ang tanong, pagdating ng pagtawid sa kabilang buhay, naririto pa ba ang iyong mga pinagpaguran? No other foundation can anyone lay, which is Christ Jesus. Sa buhay na ito, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ang tao, anuman ang ilagay mo sa pundasyon mo bilang isang tao, right? Kung ang pundasyon mo ay hindi si Kristo, hindi ito tatawid sa panghabang buhay. Popularity, success, emotions cannot sustain eternal weight. So maaaring naging successful ka, naging popular sa mundong ito, ay naging successful, naging masaya sa mundong ito. Pero lahat ng ito na ginagawang pundasyon ng tao, hindi ito nakakapag-sustain ng tinatawag na eternal weight. Ang pundasyon, tanging si Jesus lamang ang nakakapagpatibay sa buhay ng isang tao hanggang sa pangwalang hanggan. At itong mga biblical foundation na ito, kasama, this involves faith in Christ, ang spiritual na foundation mo, pananampalataya kay Kristo. Pangalawa, yung ating mga tamang paniniwala, ang tawag dyan, doctrine. At pangatlo, na spiritual na tatag ng buhay ng bawat isa sa atin, yung tinatawag nating paglakad ayon sa katotohanan o yung right living based on the truth. Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus, sinasabi ko sa inyo, sabihin ko sa inyo kung kanino na ihahalin tulad ng isang taong lumalapit sa akin, dumidinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito. Siya ay may tutulad sa isang taong tayo ng kanyang bahay at nagukay ng malalim at itinayo ang kanyang bahay sa pundasyong bato. Amen. Ang pundasyon ng bawat isa sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pangalawa, ang tamang doktrina sa buhay. Tamang katuruan na ating pinaniniwalaan. Kasi ito yung magdidetermine kung ano yung magiging reaction at tibay ng iyong buhay. Kung mga mali ang paniniwala ng isang tao, malamang sa mga pagsubok na darating sa buhay niya o mararanasan niya sa buhay, iba yung gagawin niya o siya ay babagsak. O maaaring iwanan niya ang pananampalataya. O kaya naman ay sabihin niya, iwanan niya yung kanyang pamilya. Dahilan sa mga maling aral na kanyang maririnig. Kaya maganda na ang pundasyon natin walang iba kundi ang, of course, unang-una na nating pundasyon walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero ang tagumpay natin, ang tibay at tagumpay mo sa mga darating na maaaring tinatawag na mga challenges ng buhay ay kung papaano at ano ang iyong mga pinaniniwalaan. At ang pangatlo na spiritual na foundation ng buhay natin ay yung tinatawag na pagsunod doon sa mga aral ng ating Panginoong Jesus. So hindi lamang natin naririnig
ang mga bagay na ipinangangaral sa atin, kundi isinasa pamuhay natin ang mga bagay na ito. Dahil tiyak na sinabi ng Panginoong Jesus, when the storms come, darating ang maaaring mga challenges sa buhay natin, maaaring sa panahon na hindi natin inaasahan. Yun ang kahalagahan ng tinatawag na pundasyon. Merong mga season na tag-araw, may mga season na darating yung bagyo sa buhay ng isang tao. Pero ang magdidetermine ng tibay, stability ng isang tao ay kung ano ang pundasyon niya. Hindi kung ano ang nakikita mo sa panlabas. Amen. At sa buhay ng bawat isa sa atin, maaring tayo ay masaya, walang bagyo. Right? Hindi mo makikita ang pundasyon. Pero pagdating halimbawa ng kung ano na mga nangyayari sa atin, kulang na sa finances, na-challenge na tayo financially, na-challenge na tayo sa ating health, na-challenge na tayo ng ng tao sa paligid natin, ano na ang nagiging reaksyon natin? Ano na ang pagharap natin sa buhay? Ano na ang ating pinaniniwalaan? Nakakatindig pa ba tayo ng matibay? Nakakatayo pa ba tayo na mayroong dignidad? Nakakasigaw pa ba tayo ng Panginoon, Ikaw ang Diyos ng buhay ko? Isaiah 33 verse 6, sabi diyan, wisdom and knowledge will be the stability of our times, and the strength of salvation, the fear of the Lord is His treasure. Isang challenge o isang katotohanan that foundations must be intentionally strengthened. Foundations must be intentionally strengthened. Dig deep. Foundations are not accidental. They require effort, patience, and depth na tinatawag. So ang foundation, hindi siya aksidente. Ito ay pinagsusumikapan, of course, by the grace of God. Hindi natin ginagawa ang buhay ng hindi kasama ang Diyos. Amen. Kasi gaano man tayo ang effort natin, kung hindi naman kasama si Lord, wala din. Shallow faith rather produces unstable living. Kapag ang buhay natin, mga kapatid, mababaw lang, ang pagharap mo sa buhay, ano yung bagay na mababaw na pamumuhay? Parang wala ka lang. Di mo iniisip yung nangyayari sa'yo. Kung ano mangyari, mangyari. Hindi mo iniisip kung ano mga pundasyon mo. Hindi mo pinag-aaralan yung kapaligiran mo. Yung buhay mo mismo, hindi mo mapag-aralan, hindi mo mapagtibay. Inaasa mo kung kani-kanino. Inaasa mo sa kapaligiran, sa season. Bahala ka na, Lord. Yun yung shallow na pamumuhay. Ang pagdig ng malalim ay yung alam mo na sa pagtayo mo, alam mong solid ka. Alam mo. Nararamdaman mo ang growth sa buhay mo. Spiritual depth rather, yung depth, yung lalim is cultivated sa pamamagitan ng nakukultivate ang spiritual na lalim sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Very basic, God's Word. Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly. Paano mo may establish ang pundasyon mo sa buhay mo? Let the word of Christ dwell in you richly. Pabayaan natin na ang salita ni Kristo Jesus ang maging pundasyon ng buhay natin. Amen. More than anything else na pumapasok sa puso mo, papasukin mo ang salita ng Panginoong Jesus. Na laging ito ang magri-ring sa isipan mo. Kung may mga tukso, may mga challenges, pabayaan mo na ang salita ni Jesus yung mag-ring sa isipan mo. Let the word of Christ dwell in you richly. Pangalawa, prayer. I-establish natin ang ating prayer. Doon ka lalalim sa panalangin. So hindi lamang tayo, we're not only established in the Word, but you, beloved, sabi ni Jude, build yourselves up. Sino magbibuild ng sarili mo? Yourself. Build yourself up. Praying in the Holy Spirit. Number 3 is obedience. James chapter 1, 21 to 22. But be doers of the word and not hearers only. Magi tayong tagapaggawa ng ating mga naririnig.
and not hearers only. Wag lang tayo maging tagapakinig. Ang sabi ng 3 John 4, ang sabi doon, there's no greater joy than to see that my children walk in truth. Yun yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Paglakad sa katotohanan. Paglakad, ay ang ibig sabihin yan, araw-araw. Paglakad sa katotohanan, na hindi lamang tayo maging tagapakinig sa salita ng Diyos. Gawin natin ang salita ng Diyos na mahalin natin sa buhay natin, ang salita ng Diyos. Amen. Ilakad natin ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lamang siya manatili sa isipan at ating tenga na marinig lang natin. Lagay natin sa ating puso. Lakad natin. Ilakad natin. Of course, maaaring sabihin natin na bumagsak tayo, madapa. Lord, nadapa ako. Bangon ka. Bumangon ka lang. With the final challenge, depth today determines strength tomorrow. Huwag ninyong kalilimutan, kapatid. Ang bukas ninyo, determined ngayon. Kung ano magiging bukas ninyo, madidetermine ninyo ngayon. Huwag ninyong hintayin yung bukas para tsaka pa kayo maghanda. Kung ano ang kinakailangang paghandaan sa bukas, your strength today, your depth today, will determine your strength tomorrow. May mga dumating mambagyo sa bukas. Ano ang lakas mo ngayon? Ano ang binibuild mo sa ngayon para sa bukas? Ang storm ay darating. Ano ang ginagawa mo sa paghahanda sa storm? Yun yung tanong. Amen. Kasi ang kalakasan na ginagawa mo sa ngayon, ang paghukay na ginagawa mo sa ngayon, ay magiging kalakasan mo bukas. What are you building on? Ang pinaka-challenge natin, what are you building on? Ano ang binibuild mo sa buhay mo sa ngayon? Tanungin natin, 2026, anong binibuild mo sa buhay mo? Binibuild mo ba ang relationship mo kay Lord? Binibuild mo ba yung word life mo? Binibuild mo ba yung prayer mo? What are you building? What are you building on? Saan ka? Ano ang nagiging pundasyon mo? Paano mo ito pinagtitibay ang pundasyon na ito? Paano mo ito pinagtitibay? Gumugugol ka ba ng sapat na panahon sa salita ng Diyos? Ano yung nagpapanatiling intact sa buhay mo? Kapag dumating na yung mga pressure, financial pressure, family pressure, ano yung nagpapanatili sa iyo na matatag? Na hindi ka nawawasak? Hindi ka nagkakaroon ng anxiety or anxious breakdown? Hindi ka nag-iisip na ganito na lang kaya ang gawin ko? Right? Anong nagpapanatili sa iyo kapag dumating na ang mga pressures? It is a walk, pananatili. Number 3 na question ko, then have you dig deep? Sa ating bang buhay, nakakapag-desisyon ba tayo na, Lord, mag-uukay ako ng malalim? Sa taong ito, Panginoon, hindi ko pababayaan na lilipas lang ito. I will build my life today sa taong ito. Para sa maaring sa susunod na taon, anuman ang maaring naroroon, alam ko, Panginoon, either ako ay mananatili o magbubunga pati. Dahil sa paghahanda na ginagawa natin sa ngayon, have you dug deep this year? Isipin natin, saliksikin natin ang ating word life, ang ating prayer life, or have we settled for surface faith lang na tinatawag? Yung Sunday lang tayo. But Lord, again, there is mercy. Amen?